Samantala, naghahanda na mga pamilyang nakatira sa 7 to 8 kilometer extended danger zone sa Santo Domingo, Albay. Ito ay sakaling lumala pa ang sitwasyon ng Bulkang Mayon. Nagpalabas din ng Lahar Advisory ang PHIVOLCS sa harap ng banta ng Lahar Flow. Si Nomer Corporal, una sa balita. Bagamat hindi pa itinataas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon, abala na sa paghahanda ang ilang residente ng Barangay Misericordia sa bayan ng Santo Domingo, Albay. Makikita ang mga residente na puspusang gumagawa at nagpapanday ng mga pansamantalang matutuluyan sa Barangay San Andres. Pasok ang Barangay Misericordia sa 7 hanggang 8 kilometer extended danger zone na obligadong lumikas sakaling itaas ang alert level ng bulkan. Ayon sa 72 anyos na si Virgilio Laguilles, malaki ang epekto ng pagsabog ng Mayon noong 1984 sa kanila. Hindi nila sila nakalikas agad noon, nanawi sa pagkasira ng kanilang mga ari-arian at pagkawala ng mga buhay. Simula noon, sinisikap nilang maganda ng malilikasan sa tuwing may aktibidad ang bulkan. Alis ng gobyerno pinapaan, handa, laging handa para pag lumakas, kaya lipat-lipat ka lang. Samantala, ang kabarangay ni Virgilio na si Tatay Domingo Binamira, gumagawa rin ng mas malaking kubo dahil 3 pamilya raw ang doon lilikas. Ang kinukang gusto lang namin na kung ano man ang kinuka namin, ang safety para kung paalisin, meron kang matakbuhan. Ayon kay Barangay Kagawad Lito Banua, mahigit 500 pamilya ang posibleng kailangang lumikas mula sa 7 to 8 kilometer extended danger zone ng Barangay Misericordia. Pa sila kung sa umpisa pa lang wala pa silang nagagawa doon ng bahay, kahit pa paano kung meron na silang masisilungan, hindi na sila magkanda hirap-hirap pagkakahanap ng mga materyales para makagawa ng kanilang bahay. Samantala, habang may mga residenteng naghahanda para sa posibleng paglikas, may mga bakwit naman na nagnanais ng makabalik sa kanilang mga tahanan. Kabilang dito, sina Nanay Juanita Minya at Lola Narcisa Bilolo ng Barangay Calbayog na mahigit 1 linggo nang nanunuluyan sa San Jose Elementary School sa bayan ng Malilipot. Ayon kay Nanay Juanita, bagamat sapat ang tulong na natatanggap nila mula sa pamahalaan, kinakapos pa rin sila sa pinansyal dahil may iba pa silang araw-araw na pangangailangan. Dahil dito, nagtitinda siya ng pagkain sa loob ng evacuation center. Gayunman, nauunawaan nila kung bakit hindi pa sila pinapayagang bumalik sa kanilang mga tirahan. Hirap lang nasa evacuation. Ay, oo nga, may pagkain. Pero yung lahat ng pangangailangan namin, hindi naman kayang yan ng gobyerno, di ba? Tulad ng sa sanitary, yung CR, yung lahat. Eh ngayon, nahihirapan nga kami kasi nga yung tubig, hina-hina. Ngayon makukaka, hindi naman kami nakakatrabaho dito. Nag-aasa lang kami sa rasyon. Okay. Walang pira. Samantala, pansamantala munang ipinagliban ang paglipat ng mga evacuee mula sa naturang paaralan patungo sa tent city na itinayo ng DSWD sa bayan, bunsod ng binabantayang bagyong Ada. Nagpalabas na rin ng Lahar Advisory ang PHIVOLCS, kasabay ng pag-abiso sa lahat ng local government units na mahigpit na magbantay at magpatupad ng preemptive measures para sa mga nakatira sa Lahar-prone areas. Ito'y sa banta ng Lahar Flow dahil sa pag-ulang dala ng bagyong Ada. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomer Corporal, alaunas sa balita, Conquest TV.